So today, ngayong gabi for dinner, medyo late na, nagluto ako munggo. Pero version ko. So ang ingredients na gagamitin ko, isang buong o kulang ng isang bawang. Isang buong head ng bawang, isang medium na onion, dalawang large tomatoes. Yan ang aking unang ingredients. Gagamit ako ng isang ampalaya, isang balot ng ampalaya tops, isang balot ng siling haba, sili leaves. So dito, nakabili ako ng 35 pesos na ampalaya tops, 30 pesos na sili, 65 pesos. This is 40 pesos, so 105 pesos na yan. Itong hibi ko, 13 pesos. Pero matagal na to. Konti lang ang gamit dito, mga isang kutsara lang. So tumatagal yan. So this is 110 pesos. Ito namang sibuyas, nabili ko sa grocery, ilang piraso sa 42 pesos. So sabihin mo ang isang sibuyas mga nasa 8 pesos or 10 pesos. Okay? And then, kayo na, calculate nyo how much. Pero so far, yung main ingredients, 100 pesos na to. Tapos, the rest, siling haba, 20 pesos. So, for itong mga to, mga 200 pesos, meron ka ng mga basic na ganito, sobra pa. Okay? And then, meron akong kalahating kilong munggo na pinakuloan na earlier. Kasi uunahin mo itong pakuluan. Hintayin mo medyo pumutok. Pagka medyo putok na, ganyan. Ito na ang tamang oras. Hinaan ko na yung apoy. Hinaan ko na siya. Medium, low na. Ito na yung tamang oras para mag-start na maghiwa at magluto ng mga bawang sibuyas. Okay? So, I'll start chopping. Unahin ko ng sibuyas. Actually, dapat una bawang. Mali. Unahin ko yung bawang. Kapag hiwa ako ng bawang, maganda dito. What I can do is, so balatan ko yan. Side ng konti. Balat, diba? So, to me, ang experience ko so far, patingin ko lang sa gitna. Dahil, panggisa naman to So, ayan ganito, diba? So, ayun na. Yung unang top half, mabilis nang tanggalin. Medyo nahirapan pa kayong tanggalin yan. Pwede nyong dikdikin yan. Tatanggal na yan. Mas madali. Mas madali na siyang tanggalin. See? Bilis, diba? So, ilang pirasong bawang. Gamit ko lahat. Gusto ko maraming bawang for my cooking. Ayan. So, ang bilis, diba? Meron ka ng half. Pero may another half. Ganun din. Ingat lang. Then, kusa rin siya matatanggal. Ayan. So, napakabilis ng trabaho. Tipid sa oras. So, may matitira, kamayin nyo na lang. Talagang tsatsagain nyo lang yan. Pero, ang laking bawas na sa time. So, may iba, may natitira. Iyan, gusto kong dikdikin yan. Like this. Okay. Ayan. Pagka-krinak ng ganun mas mabilis matanggal yung balat Ayan. See? So, may iba pa natira. Yan lang. Tapos slice na. Rough chop lang. Kasi personal ko lang naman ito. Hindi naman ito isa-serve sa guest. Ako lang to. At gusto ko nakakagat yung bawang. Some part of it. Yan. Rough chop lang. Hanggang sa medyo malapit na sila sa sizes sa isa't isa. So I'll just keep on chopping.
at this point, I have to check on my munggo. Ayan, medyo, wow, ang ganda. Putok na. Putok na. So, lower heat. Pwede ko na munang patayin to. Para hindi ko siya masyadong, what do you call this? Hindi ko siya masyadong inaalala habang nag-chop ako. So, ayan, bawang, done. I have a plate here na ready na. So, lipat ko lang muna dito. Ayan siya. Next is, so ito yung bawang, right? Next, I like to chop yung kamatis. Bakit kamatis muna? Siyempre, kasi, ano eh, pag inuna ko yung sibuyas, tapos, di na-chop ko na siya, di ba? Masakit sa mata. Pag nag-chop ka, masakit sa mata. So, pagka inuna mo yun, itong mga hinihiwa mo, masyadong masakit. Ayan. So, ano, rough cut rin ng tomatoes. Just really rough dahil gisa naman yun eh. Ayan. Okay na yan. Yan lang yan. See? Yan lang yan. Now, while that's happening pala, kailangan kong i-on yung itong next, yung isa pang pan, wok. So, aside from the munggo na nandun, may isa pang wok dito. Diyan ko lulutuin yun. So, hintayin kong uminit yan. Habang nangyayari yan, nag-chop ako. Yan. So, next is onions. Onions na next. So, tatanggalin ko yung pinaka first layer sa labas. Yung outer layer. Kasi, ang alam ko, nandyan lahat ng pesticides, yung chemicals nandyan. So, mabilis ang chop lang. Very rough. Yan. And then this one also, same thing. So, quick lang. Very hindi perfect na chop. Just yan. Tama lang. So, ito, dito na to. Hindi ko na siya gagawin dyan. Okay. So, now, let me take you here. Ito yun I use pomace olive oil. Hindi siya masyadong olive oily smell. So, it's fine for cooking yung mga Filipino dishes. Pomace hindi extra virgin, hindi pure olive oil kasi may lasang olive oil yun. Itong pomace, ito yung latak. Latak yan. So, uunahin kong ilagay is onions. So, put you here. Onions muna. Yan. So, onions muna. Very nice. Ayan. So, medyo hiwa-hiwalayin natin from here. Kasi yung pagka-chop ko, hindi pala rough lang. Okay. Pero okay yan. Gusto ko malalasahan yung mga ingredients na to habang kinakain eh. Ayun pala is yung yang chow fried rice from kanina umaga na pwede pa. So yan, so pag naamoy ko na yung onions, tsaka ako lang ilalagay yung bawang. Okay? So, ano gagawin ko ngayon? Bawang naman next. Okay? So, kikita nyo, it's right there. Ang bango. Ang bango talaga. Gisa pa lang. Kailangan mabango na. Sarap. Very tempted akong lagyan ng asin na to eh. Dapat nalagyan na to ng salt. Pero for me nga, less salt ako. Hindi ako masyadong maasin lately. For health reasons. Yan. So yan. Yan siya.
And what I like to do is this yabang. Yan. Para lang may ano. Yan, so glow. Shoots. Ay, yung amoy niya. Ang bango na kaagad. Init dito dahil walang fan dito. Talagang mainit dito sa... Pero mataas yung ceiling so medyo nakakatulong. Ayan Yun. Ba? And while that's happening, hinaan ko na yung apoy. Magcha-chop tayo ng ito, ampalaya. Okay. Ampalayan to. Dali lang to. Gilid. Gilid. Pwede nyong rekta na. Rekta ng ganito. Diba? Itong mga to, ang magandang gawin dito is liningan nyo lang yung gilid ng kutsilyo. Diba? Both of them pareho. Ito yung style ko style kong bulok. Tapos pwedeng daliri. Ayan Tapos daliri ulit. Lain nyo lang ang daliri. Or kutsara kung hindi kayo masyado komportable. Since ako matagal ko nang ginagawa ito. And then, from here, chop. Diba? Chop lang. Now, rough chop rin. I'll try to make it as even as possible. Pero minsan gusto ko yung may makapal. Minsan gusto ko rin may manipis. Ewan ko, ang weird ko. Sa isang dish, sa munggo, may makapal na ampalaya, may manipis. So, parang ganyan ba? Ayan. So, balik tayo dito. Pwede na natin lakasan ng apoy ulit. Ayan, medyo golden brown yung ilalim ng sibuyas. Ng bawang. Ayan, okay, naamoy ko na medyo. Alam mo yung amoy ng bawang na yung malapit ng mag-brown, golden brown. Siya na yung amoy na yun Yung medyo prito na. That's what I'm waiting for. Tapos, kamatis. So at this point, malakas na yung apoy ko. Todo. And mix na. Okay. Yan. So I want maximum contact ng ingredients sa bakal para maluto. Ayan, spread ko. Para yung heat talagang may contact sa ingredients. So from this point, kunin mo yung hibe. Tapos, now, depende sa ito. Ako, usually mga isang kutsara lang or less na hibe. So, dito pa lang, ganito na. Sige, dagdagan ko na. Ayan. Sobra na ba? Konti lang Ayan, yun lang. Kaya ito tumagal 113 pesos. Pero puno to noon At this was like a month ago na. More than a month ago na Pero tumatagal siya. Ayan Feb 2025 pa ang expiry. Kasi nga, preservative siya. Or, na-preserve siya because of the salt. Ayan. So, from here, stir lang. Ang hinihintay ko dito, yung tomato, yung kamatis, mag-mush, yung lumambot. Yan ang hinihintay ko dyan. Bago ko ilagay yung ampalaya. Ayan. Alright. So, it's been like 2 minutes. Medyo malambot na yung kamatis. Ayan, yung texture na medyo malapit na sa texture na gusto ko. Gusto ko talagang yung medyo na siya, parang tomato paste na ang dating sa gisa. Parang chunks ng, ayan malapit na And this is very close na. I think pwede na. Kasi continuous naman ang pagluto niya So, at this point, from this point, pwede na natin lagay ang ating ampalaya. There. Ayan, tapos, gisa lang ng gisa. Okay. Hiwalay. Pangit ng pagka-chop ko.
Simple lang. Sige lang. So, high heat as of now. Tapos maya-maya, bababaan ko yung apoy pagka medyo nakalat ko na yung ingredients. So, yun nga. Gusto kong medyo kalat yung ingredients sa pan para maximum contact sa heat yung ingredients. Uy! Palsik. Okay. At this point, bababa ko na yung medium heat. Yan. Gusto ko sana takpan eh. Yan lang, wala akong enough na takip nitong ano to eh. Nito eh. Wala akong takip. Pero okay lang. Yan. So from here, yan siya. I'm so tempted ng lagyan na. Sige na nga. So usually, mamaya pa yung ano. Ay! Teka. Nasaan na yung ingredient ko? Wala. Sandali. Hanap tayo. Ang init. Ayun. Ay! Nako. Wala pala. Wala tayong toyo. Saan na yung toyo? Yun lang. Walang toyo. Yung toyo, ito lang. Yung toyo pa naman ang... Okay. Weird, pero sige. Ay, ito pala! Yung kiko man ang iisip ko. So, ito. Pwede nang lagyan ng toyo. Mga 3 tablespoons. Yan. Cooked toyo. Yan, the darken yung ano. Ayan Ito, style ko lang to Style kong bulok. Yeah, pero ito lang yung style, the way I like it. Yan. So, para na siyang ampalaya kong karne. Kung tutuusin. Okay? Yan. So, konti na lang. Pag medyo shiny na siya. Pag shiny na siya. May itsura siya na shiny. Pagka medyo luto na eh. Ano yan? Yung parang basta yung nagko-coat na siya ng oils. Mamaya makikita niya. After, pagka umabot ka na sa point na yan, yung munggo, ganun dito. Ito. Bubuhos natin lahat ito. Lahat ito. Bubuhos natin dito. Mamaya, ayan, konti na lang, konti pa. Maximum contact. Ayan. Nice. I think it's good. Okay. So, ano, ready na ba? Buhos na natin. Paano ko bubuhos? May camera akong hawak. Uubra. Tingnan natin. Baka uubrang pwede nandito kaya. Yun! Mismo! Yan, dyan muna kayo. So, next. Munggo. Ito. Buhos. Ingat. On. Diyos. Now, parang hindi nyo nakita yon, pero ito yun. Yan. Ganda. Ewan ko yung itsura niya sa camera, pero mukha siyang ewan. Mukha siyang... Hindi. Okay ta. Sa mga may paborito na munggo, alam nyong masarap ito. Yan. Okay? So, kita nyo. Di ba medyo dark siya dahil sa toyo kanina? Ngayon, back to green. Back to green siya. So, hintayin natin siyang kumulo. At this point, magtatalbos na tayo ng ampalaya and sili. Okay? Alright. So, ang gusto kong gawin lagi is buksan lang to. Lagay dito sa strainer. This. Okay. Then, meron akong much bigger pan na gusto ko lang ilagay siya dito. Ganito. Buhusin na siya. Hindi pa diniretso dun eh. No? Ayan. So, magsusoak lang siya dyan. Okay. Hugas muna.
habang buo. Okay, ugas. Yan, papabayaan ko lang muna yan. Mapuno ng tubig para ma-rinse lang siya ng tama. Para medyo ay papano nalinisan yung konti. Yung buto. Okay na yan. Ayan. Makikita nyo yung water. Yung green water siya. Ayan, nalilinis siya. Tapos, ayan, buhos ng konti. And then another rinse. At yun lang. Yun muna. Alright. So, pagka-rinse niya, ganyan. Kuha ko ulit nito. Right? And then, ilipat ko siya dito. Buo. Buo lang. Yan, buo lang. And then, I'll wait it to drain. Okay. And then, isa-set aside ko muna siya dito. Malapit sa pan. Okay? Then, kunin ko yung sili. Ganun din. Ganun din ang gagawin ko sa sili. So, buo ko siyang ibabanlawan. Ayan. Buo rin siya. Okay. Linis tong lababo namin. Don't worry. Ito, okay lang yan. That's leftover. Pero okay lang yan. Hindi naman affected. Yan. Okay. So, rinse lang. Magiging green water na naman siya. And then, i-rinse natin. Yan lang siya. Yan. One rinse lang is enough. Okay. Tapos, rinse. Ayan. Okay. And put this dito, tabi. Bakit? Kasi, yung pagtalbos ko, rekta na doon. Diretso na. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Alright. So, nandito na tayo ngayon. Ready to unahin kong ilagay yung talbos ng ampalaya. So, ang gagawin ko dito, ang madalas kong gawin is kuha ko konti, tapos diretso na siya. Don't worry about yung pagka hinila mo kasi yan, ito haba siya, diba? Haba, making a mess. Okay, so kunyari ito, pag hinila nyo yan, kung ano yung sumama, edible lahat yun. So recto na siya. Yan. Diretso na. Diretso na sa pan, sa lutuan. So, wala nang himay period pa. Yan o. So, ito. Ganito. Yan. Diretso na siya sa pan. Haluin natin. Yan na yung apply. Okay. Bilis lang. Halo. Konti. Okay. So, may kulang pa yung sili. So, yung sili, ganun din. Ang gagawin ko, kuha ng isang hila. Ganun din naman Ganun din naman. Magtatalbos ka rin Di i-erecta na, diba? So, ito. Kung ano yung sumama, kung ano yung sumama, edible yun. Usually edible yun pag sumama. Sa gentle na hila. Ayan. Next, same thing. Ito, pang akin lang to Pwede kayong maghimay nung gusto nyo. Pero ako, style ko lang to. Yun nga.
Style ko bulok. Yan. Ganun lang yan. Actually, ang style na to pang ano eh. Yung tipong nagpipiknik lagi kayong tropa. Tapos mahilig kayong magluto sa picnic. Nung 90s, ganun kami. So, pumunta kami ng isang bahay ng tropa namin. So, kunyari ako, taga Marikina. Then, Antipolo. Okay, so, sorry, may tumawag. So, like I was saying, nung 90s, mga tropa ko, mahilig mag-picnic kami. Pero hindi sa... Ayun o. Uy. Tignan mo ito. That. Ito niya yan. Yun o. Buhay nung mamatay. Buhay yan. Ano ibig sabihin yan? Huwag kayo mandiri. Kasi, ibig sabihin, yung gulay na nakuha nyo, organic yon. Pinili ko talaga organic. So, ibig sabihin, yung mga caterpillars na yon, caterpillars ba tawag doon? O, yung uod. Okay. It sounds bad. May parang uod, pero hindi. Ano yan? Ibig sabihin, yung less yung pesticides na ginamit dito. Yung pinili ko organic eh. So, pag pumili ka ng organic na gulay, expect na may konting mga bugs na ganun. So, ibig sabihin, kung nabuhay sila doon, yung mga bugs na yon, walang chemicals masyado yon, mabubuhay ka. Hindi ka, okay? So, ang weird. Kakain ka mabubuhay. Ibig sabihin, let me rephrase. Ibig sabihin, kung nabubuhay yung mga good insects na tulad nun, sa gulay na kakainin mo, ibig sabihin, safe yung gulay. Okay? Safe yun. Ha? Okay. Sige. I don't want to get into that pesticide, whatever, dirty stuff. Basta, ang alam ko, kung nabubuhay kung may mga ganon sa leaves na makakuha ng mga ganon, sabihin, safe siyang kainin. Kasi safe silang kinakain yung leaves eh. Di ba? So anyway, yun lang yan. Alright, so ito na itsura niya. So like I was saying kanina, mahilig kami picnic. So yung style ko, style tropa na mabilisan. Style alam mo yan, style picnic, style gubat. So kaya ganun ako magluto. Yan. So, ito na yan. So, feeling ko kulang to ng water. So, dagdagan ko ba ng water ito. And also, kulang pa ng isa pang ingredient. Kailangan natin ng siling haba. Ayan, itong siling haba. Plus, actually, gamitin natin yung mas nauna kong siling haba. Ito. So, i-rinse ko lang ito sandali. Siling haba. Ayan. Then, ayan, dito na siya. So, ayan. Oh, medyo okay na. Ang ganda na. Ang bango. Basta ayos. Alam mo, kulang na lang dito. Patis. Kung gusto nyo lagyan ng patis, pwede rin. Pero ako, siguro, very minimal lang for flavor. Kasi meron ng hibe. Tapos meron ng naunang toyo. Now, patis or salt. Ikaw na bahala. Salt and pepper. So, kayo na bahala maglagay ng seasoning nyo. So, ako gusto ko ng paminta. Wala nang laman, no? Pero may konti pa. And then, meron kaming pink salt dito. Konti lang nito. Okay. And then, also, siguro mga isang kutsarang patis lang. Isang kutsara lang. Tansyahan lang yan. Ayan. Yan lang. For flavor lang ang purpose. Okay. Ano yan? Yun. Ayos. Yan na. Go. Now, this is semi-vegetarian. So, ano ba yun? Pescatarian ba? Tawag mo. Yan.
Yan. So, hintayin lang natin kumulo ng konti. Pero dadagdagan pa natin ng siguro konting water pa. Konting-konti lang para lang hindi masyadong for me, medyo malapot na to eh. To me eh. Pero tama lang to eh. Pero gusto ko medyo may konti pang sabaw. So, yung dagdagan natin ng konting water lang. Ayan. Ayan, okay. So, ito yung gusto kong consistency. Yung medyo walang resist. Konti lang yung resist na pag hinalo mo. Konti lang. Alright, so hintayin ko lang kumulo. And we're done. Okay, medyo kumulo na siya. Binabaan ko ulit yung apoy. And remember yung pot na pinagkuluan ng munggo? Ibabalik ko siya doon para meron akong pangtakip. So ito, nirinse ko lang ng konti. Pero yan yung pinaglutuan ng munggo. So it's okay. Okay, so ililipat ko muna. Okay, so nilipat ko na back to kung saan yung original, kung saan pinakuluan yung kalderong to. Ayan. So ito na. One more kulo. Just to make sure na sanitize lahat yan. Niligpit lang ng konti. Ayan. Pwede nang i-high heat just para mabilis na yung kumulo. And ito, dahil ito yung leftover kaninang lunch, initin ko siya dito sa pinagkuluan ng munggo. Right here. Ito yung konting may infuse yung flavor ng munggo dun sa rice ng yang chow-ho. And then, ang sarap niyan. Alright, so tikman natin. Okay. Isang mabilis na quick taste. Yun mismo. Hindi siya super alat. May enough lang yung alat niya. Ang tamis ng munggo. Tapos nandiyan yung ampalaya, yung bitter ampalaya. Yung dahon ng sili, dahon ng ampalaya, pati yung siling haba. Lasang-lasa. Tapos yung hint lang ng hibe. Perfect. So perfect. So ito very healthy kasi walang meat. Ito na yung rice. I think this is good na. Okay, pwede na. Done. Okay. So sanayan natin tong rice. Very good. Okay, so kumukulo na yung munggo. I think we're good. Yeah. Right, ito na. Yes. Okay. Ready to serve. Turn off. And we're good. Dahil solo lang ako, kakain ng munggo. Akin lahat ito. Oh yeah. Walang slow-mo shot. Hindi, dilim eh. Yan, gusto ko yung sining haba. Wow, look at that. So nice. Look. Oh. Yan, more leaves. Yun, sakto. Konti pa. Konti pang ampalaya. Ampalaya leaves. Yun. So, paano? Enjoying ko na tong munggo ko, ha? Thank you for watching. For me.
break for me, break that body for me, what?